Guring D, pakipanayam lang po. Maaari po ba kayong sumagot ng ilang mga tanong? Guring D, pakipanayam lang po. Guring D. Mahal kong asawa. Wu Guanzhen, bakit mo kami iniwan? Niwan daw. Paano na kami mabubuhay ngayon? Tianzhen. Hindi ko makakalimutan ang pag-aalaga mo sa akin. Sa susunod na buhay, susuklian ko kayo ng mabuti. Sige na. Halos nakaalis na ang mga reporter. Umalis na sila. Binibi'i. Kaninong punto dito? Akin. Pero sa kanila na ito balang araw. Nay, saan ka ba nagsusuot? Hindi mo sinasagot ang tawag ko. Kanina kasi tama na. Maghapon na akong naglilibot dito. Ang sakit na ng mga paa ko. Kumuha ka nga ng maligamam na tubig para sa akin. Maghugas ng paa. Nay, uuwi si Yuanzhou mamayang gabi. Gusto kong magluto ng masarap para sa kanya. Pumunta ka na lang kung pinapupunta ka. Anong masarap ang lulutuin mo? Tingin ko, ikaw ang may gustong kumain, no? Tumingin ka nga sa salamin. Tingnan mo ang sarili mo. Ano na ang itsura mo? Kumakain ka pa rin. Oo, alam ko na. Pupunta na ako ngayon. Aray ko. Dahan-dahan naman. CJ. Maraming salamat po sa pagbibigay sa akin ng karangalan na maging best actor. Nay, nanalo si Yuanzhou. Napakagaling talaga ng anak ko. Ang best actor na ito, matagal na niya itong dapat na panalunan. Sa espesyal na araw na ito, gusto kong magbigay ng espesyal na pasasalamat sa isang tao. Nagpapasalamat ako sa kanya dahil sa likod ko. Tahimik siyang nagbibigay ng lahat. Siya ay... Susunugin mo ba ako? Mama, pasensya na. Mama, buksan mo na ang telebisyon. Sabi ni Yuanzhou, gusto niyang magpasalamat sa akin. Gusto mo bang magpasalamat sa iyo ni Yuanzhou? Pag-asikasuhin mo na ako. Pagbalik ni Yuanzhou, sasabihin ko sa kanya na magpasalamat sa iyo ng personal. Tianzhen. Man, bakit ka nandito? Tianzhen, tingnan mo ang dala ko para sa iyo. Wow, paborito kong matcha cake. Sayang lang, nitong mga nakaraang taon, para matulungan si Yuanzhou, wala na akong oras para magpaganda ng katawan. Hay nako, sabihin mo nga, baka ipagtabuyan ako ni Yuanzhou balang araw. Impossible. Hindi mo pa ba kilala si Yuanzhou? Totoong mahal ka niya. Isa pa, ang itsura mo ngayon, ang cute mo na bilog at malusog. Mahal, nakauwi na ako. Mahal ko. Salamat sa mga nakalipas na taon. Napakalaking sakripisyo mo. Kung wala ka, wala ako ngayon sa kinalalagyan ko. Mahal ko. Mahal kita. Mahal ko. Trabaho. Mahal ko. Tara, umain tayo. Ng candlelight dinner. Gusto mo ba? Natatandaan mo pa ba? Yung unang date natin, kung saang restaurant tayo, kumain. Siyempre, natatandaan ko. Man, sumama ka na sa amin. Kayong dalawa lang naman, hindi siguro ako dapat sumama. Naku, okay lang yon. Ikaw ang matalikong kaibigan. Hindi naman siguro magagalit si Yuanzhou. Di ba, mahal ko? Susunod ako sa'yo. Honey, hindi ako makasakay sa kotse na ito. Ang lakas ng loob mong apinin ang asawa ko. Ipapalit kita bukas. Ililipat ko ba ang pwesto ng kotse? Annie, subukan mo ulit. Isuot mo ang iyong seatbelt. Umayos ka ng upo. Oh. Sa pool. Aray. Ano yun? Langkay fire. Ang mga netizen ngayon talaga, gustong-gusto nilang mag-imbento ng mga love team. Kasi, nakita ni Kuya Yuanzhou kung paano niya ako tinulungan at sinanay, kaya inaalagaan niya ako ng kaunti. Hay naku, puro hype lang yan. Alam ko. Kayo ay sinanay ko. Nagtitiwala ako sa inyo. Ang asawa ko pa rin ang pinakamabait. Maunawain siya.
Kayo ang mga pinagkakatiwalaan ko. Basta't nandito kayo sa tabi ko, wala akong pakialam. Teka, bakit parang naliligaw na tayo? Huwag kang mag-alala. Bago tayo mag-candlelight dinner, may ibibigay ako sa'yo na malaking sorpresa. Yuan Zhao, maghahanda ka para sa akin. Anong sorpresa? Chayanzen. Bakit? Gusto niyo bang kuhanan ko kayo ng litrato? Maganda nga ang tanawin dito. Hindi mo pa ba nakikita? Anong ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin? Sasabihin ko sa iyo, ang ibig sabihin nito. Bata. Napakahirap siguro para sa iyo, na araw-araw mong dalhin ang katabaan mo. Ang bigat mo, parang tangke. Hindi ka na matatawag na lalaki. Nandidiri ako kahit ako yung nakakakita. Hindi ba, kuya? Kuya Yuan Zhao. Alaynan. Kayo? Nag-aarte lang ba kayo? Anong palabas yan? Sino ang direktor? Sabihin mo sa akin agad. Magtatanong-tanong ako para sa inyo. Mas alam ko ang mga resources sa industriya ngayon, kaysa sa iyo. Honey, mahal ko. Anong sinasabi mo? Sino ang honey, mahal mo? Si Yuan Zhao ay isang bagong award-winning na aktor ngayon. Ang dami niyang kapital at magagandang proyekto, na naghihintay na mapili niya. Sa tingin mo, may silbi ka pa ba? Anong ibig mong sabihin? Dinala ako ni Yuan Zhao dito dahil nanalo siya. Hindi para sorpresahin ako, at pasalamatan ako. Salamat saan? Salamat sa pamamalagi mo sa pamilyang Hu. Nang 5 taon na walang ginawa kundi kumain at matulog, at tumaba. O salamat. Sa 5 taon mong marangyang pamumuhay, pero wala kang naitulong sa amin kahit kaunti. Bakit mo ko sinasabihan ng ganyan? Malayo ang paglalakbay. Naglalaro ba kayo? Huwag kayong magbiro. Ilayo mo ang maruming kamay mo. Nakakasuka makita kang ganyan. Wala nang anuman. Nakita mo na ba ng malinaw? Wala namang bagong palabas. Wala namang bagong karakter. Matagumpay na si Yuan Zhao ngayon. At mahal namin ang isa't isa. Kung ikaw naman. Sa tingin ko, ikaw na kuti, huwag ka nang mag-alala. Yuan Zhao, totoo ba ang sinabi niya? Nagtatanga-tangahan ka ba o sadyang tanga ka? Alam mo ba araw-araw, kapag natutulog ako, naiisip ko na, katabi ko sa pagtulog, ang isang baboy. Alam mo ba kung gaano ako nandidiri? Ang tagal ko nang naghintay. Sa wakas makakalaya na ako sa'yo, munting nakakainis. Kayong dalawang walang utang na loob. Nay, si Yuan Zhao may kabit. Ay Cham, ano ngayon kung nangaliwa? Tumingin ka nga sa sarili mo. Tingnan mo ang hitsura mo. Kahit sinong matinong lalaki. Mangangaliwa rin, Chami, ang anak ko. Ngayon ay isang sikat na artista na. Ang mga babaeng nakapaligid sa kanya, wala kang iba kundi tulad ni Manman, ang bituin ng bukas, ang magiging reyna ng pelikula. At ikaw, wala kang halaga. Mama, bakit ganito? Huwag mo akong tawaging mama. Alam mo ba, dahil sa'yo, yung mga matatandang babae sa kapitbahay, pinagtatawanan ako. Sinasabi nila na nag-aalaga kami ng baboy, at ako ang nag-aalaga. Hindi ka naman ganyan dati. Sinabi mong ituturing mo ako, na parang tunay mong anak. Iyon ay dahil, binayaran mo ang 2 milyong utang ng anak ko. Kung hindi, ang isang tulad mo, ay hindi mapapansin ng mga mata ko. Isa pa, hindi ba pinakasalan ka ng anak ko? Ano pa ang gusto mo ha? Dali! Pirmahan mo itong kasunduan sa diborsyo. Sa loob ng maraming taon, tinuring ko kayong parang tunay na pamilya. Pinalaki ko kayong 3 walang utang na loob. Noong paulit-ulit kang nabigo sa mga audition mo, ako, ang sinamahan ang producer, uminom ng uminom. Nagpakababa sa mga investor, para makuha mo ang papel mo ngayon. At ikaw, noong ginamit ka para sa pansariling interes, kung hindi dahil sa akin, at sa paghahanap ko ng koneksyon, matagal ka nang napaglaruan 800 beses na. Yuan Zhao, sa mga nakalipas na taon, binigyan kita ng mga oportunidad. Inasa ko ang iyong pag-arte. Mismo ako ang nagtaguyod sa iyo. Posisyon ng Best Actor. Pag-uwi ko, pagsisilbihan pa kita, at aasikasuhin ang lahat. Noong araw, para mabayaran ang utang mo, ibinenta ko ang bahay, kotse, at lahat ng ari-arian ko. Wala na akong natira, kahit isang bag. Naisip niyo ba kung tama ang ginagawa niyo sa akin? Huwag mo nang ungkatin pa ang mga lumang bagay na yan. Pirmahan mo na agad itong kasunduan sa diborsyo. Nakalimutan kong sabihin sa iyo, yung utang na binayaran mo noon para kay Yuan Zhao.
Hindi galing sa nilagdaan niyang. Utang namin yon sa kasino. Nagsusugal kami noon kaya kami nagkautang. At saka, siniraan ka lang nila sa pamamagitan ng pagbibigay ng aliw sa mga artista para sa koneksyon. Kami ang may gawa niyan. Ang layunin namin ay pilitin kang umalis sa industriya. Kumusta? Nagulat ka ba? Kaya matagal na pala kayong magkasagwat, di ba? Doon sa awarding ceremony, ang dapat pasalamatan ay hindi ako, kundi si Luman, di ba? Oo, ano naman ngayon? Tingnan mo ang katangahan mo, gusto mo pang lumaban. Pirmahan mo na lang ng tahimik. Kalimutan mo na. Gusto mo talagang makipaghiwalay, no? Sige, hiwalayan na. Babaeng partido, rehistro ng kasal. Ang kasunduang ito ay may 3 kopya. Lalaking partido, aalis akong walang dala. Sa pamilya ninyong mga guru, nagpaalitin ako ng maraming taon, wala kayong konsensya. Sinipsip nila lahat ng kaya ko, tinapon nila ako na parang basura. Lalaban ako sa inyo. Sige, alam ko na. Boss Lin, nalaman ng mga tauhan natin na ang senyorita ay isang batikang talent manager noon. Siya ang nagluklok kay Guyo Ansao sa trono ng pagiging best actor, pero palihim siyang nakipagrelasyon kay Liu Man, ang matalik na kaibigan ng ating senyorita. Ngayon, trending pa sila. Wala nang silbi ang ating senyorita para sa kanya. Dinala pa nila ang ating senyorita sa liblib na bundok. Bilisan mo, nasa panganib si Xing Yuan. Bilis, opo. Hindi ako. Hindi ko siya tinulak, hindi ko rin alam. Bigla na lang siyang nahulog. Siya ang tumulak. Siya ang tumulak. Ano naman kung ako? Sinasabi ko sa inyo, ang pagkamatay ni Wu Tianxian ay may kinalaman sa inyo. O wala nang. Wala nang ibang tao rito, di ba? Zero. Kung matutuklasan ito ng iba, ang magandang kinabukasan ng anak ko ay masisira. Sino ba ang makakakita nito sa liblib na lugar na ito? Sa loob ng ilang araw, kakainin na ng mga aso ang bangkay. Sino pa ang makakaalam? Tara na. Isa lamang ulila. Hayaan mo na lang siyang mag-isa rito. Anak, senyorita. Senyorita, anak, senyorita. Anak, nasaan ka? Senyorita. Nandoon siya, President Lin. Nahanap na po namin ang senyorita. President Lin, Xing Yuan. Gising ka na. Buhay pa ako. 20 taon na. Sa wakas, nahanap na kita, anak. Sa loob ng 20 taon, sigurado akong mahirapan ka ng gusto. Mula ngayon, nandito na ako. Wala nang mga api sa iyo. Lin Yuero, ang batikang aktres na si Lin. Pero isa lang ang katauhan ko ngayon. Iyon ay ang pagiging ina mo. Si mama ko pala ay ang batikang aktres na si Lin. Hindi kaya ako nananaginip. Idolo ko po kayo. Kayo po ang dahilan kung bakit ako pumasok sa industriya ng showbiz. Huwag mo na akong tawaging batikang aktres. Dapat mo akong tawaging mama. Nay. Mabait na anak ko. Mula ngayon, ang pangalan mo ay Lin Xing Yuan. Ikaw ang anak ko, anak ni Lin Yuero. Uwi na tayo, anak. Maligayang pagbabalik, senyorita. Ang gara naman ito. Simula ngayon, ito na ang bahay mo. Lahat ng tao rito ay maaari mong utusan. Utusan ni senyorita rin. Ma, mag-isa lang naman akong titira. Hindi ko naman kakailanganin ang ganito kalaking bahay. Ano naman? Ang dami mong hirap na tiniis sa labas. Hindi lang ito ang isusukli ko sa iyo, anak. Halika rito. Simula ngayon, ikaw na ang pinakamalaking shareholder ng Kyongding Entertainment. Kyongding Entertainment. Ang pinakamalaking entertainment company sa East China. Sa iyo na ito ngayon. Mula ngayon, ikaw na ang ganap na mamamahala sa pagmamanage ng mga artista ng Kyongding Entertainment at pagdevelop ng pelikula at telebisyon. Ikalawang artikulo, presyo ng paglilipat ng pagmamay-ari at paraan ng pagbabayad isa. Pumapayag ang party. Alinsunod sa mga kondisyong itinakda sa kontratang ito na 3. Pagkatapos maging epektibo ang kasunduan, hindi na pananagutan ng party ang anumang responsibilidad o obligasyon sa pamamahala ng operasyon ng kumpanya at mga utang. Ikalawang artikulo, Kyongding Entertainment isa, pumapayag ang party, alinsunod sa mga kondisyong itinakda sa kontratang ito na pangarap ko ito. Sayang lang dahil sa lalaking iyon, nawala ko pati ang pangarap ko. Kung mawala man ang ating pangarap, itatayo natin itong muli.
May espesyal akong regalo, anak, para sa iyo. Go, Sian! Tingnan mo. Ito yung paborito mong dilaw na, go noong bata ka pa. In-order ito ni Mama noong 17 ka pa, sa Italy. Hindi ka lang niya mahanap noon. Ano yung plano mo ngayon? Gusto mo bang ipaban sila ni Mama? Hindi. Masyadong madali para sa kanila kung ipaban ko agad sila. Gusto kong ako mismo ang umayos nito. Ipapakita ko sa kanila na akong si Wu Tianzhen ay hindi ganoon kadaling apihin. Ang aking asawa. Mga kaibigan kong reporter, gusto niya ng tahimik. Kaya huwag na natin siyang istorbohin. Tara na, tara na. Sige na. Halos nakaalis na ang mga reporter. Umalis na sila. Wu Tianzhen, ipinanganak noong, sa tingin ko, hindi ka inosente, kundi tanga. Hindi ba't matagal mo nang gustong maging isang malaking bituin? Ngayon, natupad na ang gusto mo. Magpahinga ka ng mapayapa riyan. Ah, tama. May isang bagay pa pala akong nakalimutang sabihin sa iyo. Ang anak ninyo ni Wanzhou, hindi aksidenteng nakunan. Kundi kami ni Yuan Zhao. Pinainom ka niya ng hindi mo dapat inumin. Miss, ako na ang bahala sa kanya. Masyado siyang patatawarin yan. Pagbabayaran niya ito balang araw. Tama. Mahal, President Lin, napapagod ng husto ang yaong lady. Nasasaktan akong makitang nahihirapan siya. Hindi ko pinalaking mahina ang anak ko. Hindi siya prinsesita. Siya ang magmamana ng lahat ng negosyo ko. Magiging bagong henerasyon siya ng pinakamahusay sa industriya ng entertainment. 45K50K. Nakababatang kapatid na lalaki. 55K50K. 50K55K. 45K50K. Nakababatang kapatid na lalaki. Nakababatang kapatid na lalaki. Nakababatang kapatid na lalaki. Kapatid. Director Lin, ang pagiging CEO ninyo ng Kyongding, at ang bagong palabas ng Kyongding na may 500 milyong budget, ay nangunguna na sa trending topics. Anong oras magsisimula ang press conference? May kalahating oras pa. Nandito na ba si Yuan Zhao at Yuman? Nandito na ang 000. CJ, ang meeting na ito. Matagal ko na itong hinihintay. Tatawagan kita, Manman. Manman, tatawagan kita, Manman. Yunju, mahal kita. Ikaw lang ang bidang lalaki sa puso ko. Yunju. Direk Han. Ano na ang balita tungkol sa bidang lalaki ng palabas na yun? Huwag kang mag-alala, mamaya. Darating si King Alin ng Kingding Entertainment. Maganda ang sasabihin ko tungkol sa'yo sa kanya. Sigurado na ang posisyon mo bilang bidang lalaki. Sino ba talaga itong si Amaslin? Hindi ko pa siya naririnig sa industriya dati. Hindi mo alam yun. Si Amaslin ay anak ng may-ari ng Kyongding Entertainment. Nawala siya noong bata pa. Kalahating taon pa lang siyang nakabalik. Binago niya ang pangalan niya at ginawang Lin Xinyuan. Isa pala siyang walang alam na mayamang babae. Si Lin Xinyuan. Sinasabing tinatawag niya tayo para sa isang interview. Sa tingin ko, may napili na siya. Hindi ba? Kung hindi dahil sa pagtulong ni Wu Tianzhen, hindi sila aabot sa ganito. Oo nga, nabalitaan ko. Na noong sikat na sikat sila, sinadya nilang ipahamak si Wu Tianzhen. Huwag kang magsalita ng walang ebidensya. Baka maban ka. Si Ing Alin pala ng Kyongding Entertainment. Tanong, kalidad, sunod-sunod, sunod-sunod, kalidad, aliw, kalidad, kalidad. Aliw, pasensya na po kayo at hindi ko kayo nasalubong agad, Malin. Pasensya na po at hindi ko kayo nasalubong agad. Naku, mukhang importante itong si King Alin Hindi man siya artista. Pero kung ikukumpara kay Liuman, walang-wala ito. Mas maganda pa nga siya kaysa kay Liuman. Si Ginoong Lin ay ang may-ari ng Kyongding Entertainment
At ngayon, personal siyang dumaan dito. Baka may makitang interesado na magiging isang superstar. Maligayang pagdating, Ginoong Lin. Pwede ba tayong magpahinga muna? Wag na, simulan na natin. Diretso na tayo. Napakabisi ko. Sige, pakiusap. Hindi ako namamalikmata, di ba? Si Presidente Lin yun, umingiti sa akin. May gusto kaya siya sa akin? Isa lang naman siyang walang alam na mayamang babae, pero ang laki ng kaartehan. Sige na, pumasok na kayo. Naghihintay na si Director Lin. Director Lin. Ito po ang ating bidang babae, at ito naman ang ating bidang lalaki. Bagong hari ng pelikula, ang galing niyang umarte. Astig. Direk, hindi naman po pwede yan. Hindi pa po kami nag-audition. Napo, ang mga hindi nakakaalam, iisipin siguradong pasok na kami. Kayong dalawang sikat na artista, napaka-humble ninyo. Ang papel na ito, ang karakter na ito. Kung hindi kayo ang gaganap, sino pa? At saka, kung hindi ko kayo pinili, baka gibain ng mga fans ninyo ang bahay ko. Nabasa ko na ang script, si Ji Yeon-soo at si Lee Eun. Parehong mga senior sa industriya. Mas magiging kapansin-pansin ang pagganap bilang pangalawang bidang babae at pangalawang bidang lalaki na kontrabida. Mas kikislap. Mag-audition ka. Ito. Ang pangalawang bidang babae at lalaki. Talagang malaking hamon ito. Ginoong Gu, bakit hindi ka muna mag-audition? Bakit niyo ako pinapaganap bilang supporting role? Kontrabida pa pala. Sinusubukan ba nila ang aking kakayahan sa pag-arte? Nabalitaan kong mahusay umarte siguro Gu. Naisipan kong subukan ang kakaiba. Walang problema, di ba? Sa tingin ko rin, walang kahamon ang pagiging bida. Kung gayon tayo, subukan natin ang pangalawang bidang lalaki at babae. Mahal ko. Salamat sa mga nakaraang taon. Kung wala ka, wala ako ngayon. Wala ako ngayon. Tuwing gabi, kapag natutulog ako, naiisip ko, natutulog ako kasama ang isang baboy. Sigurado ang hirap mong dalhin. Nakakapagod siguro, no? Ang bigat mo. Parang tangke. Nakakawalang gana sa kahit sinong lalaki. Siyempre ipagtatanggol kita, dahil sa ganito lang. Para ka sumunod. Kung wala ka, paano nila ako mapapansin? Lin, ito. Pasensya na. Napakahusay ng pag-arte mo. Nadala ko sa pinapanood ko. Hindi ko na malayan. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Ayos lang ako. Ang ganda ni Teacher Liu Man. At ang galing pa umarte. Sayang na maging pangalawang bidang babae lang ako. Sa loob ng maraming taon, puro kontrabida lang ang ginagampanan ko. Kaya gusto ko sulitin ang pagkakataong ito, para mawala ang maling akala nila sa akin. Lin, gusto ko pa rin subukan ang proyektong bida pagkatapos ng 5 taon. Bilang isang profesional na artista, gusto kong hamunin ang sarili ko. Lin, ang bidang babae 5 taon na ang nakalilimpas. Ay napakataba. Siya, CJ. Magandang hamunin ang sarili. Nakakabilib ang pagganap mo. Walang problema sa pagganap bilang bidang babae. Pero, kailangan mong panindigan ang pagbuo ng karakter mula simula hanggang katapusan. Ang karakter 5 taon na ang nakalipas. Gampanan mo na rin yon. Mas makakumbinsi yon sa mga manonood. Sa husay mo sa pag-arte at profesionalismo. Lin, pero yung karakter na yon 5 taon ago. Kailangan tumaba ng 100 pounds. Ang laki ng pagbabago. Mas magiging kamangha-mangha pa yan. Kaya mo ba? Ako. Sayang naman. Ang karakter na to, pwedeng sumikat agad. Mahalagang papel sa pagpasok sa internasyonal na merkado. Pero, wala yan. Bumalik ka at mag-isip ng mabuti. Dahil sa ganitong kahalagang papel, hindi rin ako mapakali, na basta na lang ipasa sa iba. 100 kilo, ano yun? Kami bilang mga artista, isinilang kami para gumanap ng iba't ibang karakter. Mahalaga ang proyektong ito kay Lin. Human, pahalagahan mo ito. Opo. Lin. Bigyan niyo pa po ako ng mga mungkahi. Si Teacher Julian. Ang galing niya talagang umarte. Para sa papel ng pangalawang bidang lalaki, wala nang iba pang hihigit sa iyo. Salamat, Lin. CJ, dito na muna tayo magtatapos ngayon. Pupunta muna ako sa banyo. Pahinga muna ako sandali. Ano ba talagang ibig mong sabihin? Gusto mo ba talaga na ako ang maglaro ng malaking babae? Baliw ka ba? Kung ganon ka-importante kay Linzong, ang proyektong ito, ibig sabihin tiyak na magiging sikat ito. Alam mo ba na kailangan kong tumaba ng 100 pounds? Gaano kahirap?
klase, pumasok. Ilang bagong mukha ang pumapasok sa industriya taon-taon. Gaano pa tayo katagal makaupo sa posisyon na to? Pero basta't napansin ni Lin ang proyektong ito, masisiguro ang posisyon natin. Ginoo Lin. Pinarangalan na aktor. Ang swerte naman. Nga. Kanina, maraming tao. Hindi ako makapagsalita. Actually, napanood ko na ang mga pelikula mo. Maaaring sabihin kong ikaw ang tapat na maliit na tagahanga. Hindi ko inakal. Si Ginoo Lin sa pribado ay may ganitong scene. Bong. Hinahangaan na aktor. Bong. Nakalinis ang sinturon mo. Hindi ko akalain na ang daring scene ni Bilingbi ay ganoon katotoo. Hindi ko alam kung sa totoong buhay, ganoon din ba siya kagaling. Tawagin mo na lang akong si Yuan. Anong problema mo? Natapon mo sa akin. Nag-celebrate ako kasi may bago tayong project. Hindi ka masaya? Pakiramdam ko tinatarget ako ni Emmeline. Malinaw naman na pwede namang kumuha ng dobo para masolusyonan ang problema. Pero pinipilit niya akong gumanap bilang matabang babaeng iyon. Kailangan kong tumaba ng 50 kilos. Huwag mo nang isipin yan. Isipin mo kung sino si Emmeline. May mga tao nga na gustong makipag-ugnayan pero hindi makuha. Anong ingay-ingay nyo? Pagbalik pa lang nyo. Mom! Napansin ako ni General Lin ng Kyongding Entertainment. Napansin ako. Kyongding Entertainment. Isa yun sa mga pinakamataas na klase ng media company. Hindi mo alam. Itong si President Lin ng Kyongding Entertainment, napakaganda at sopistikada niya. Alam mo ba, yung mga direktor at mga investor, kapag nakikita siya, sobrang magalang sila, yumuyuko pa sila. Pero, tanging sa akin lang iba. Paano iba? Magsalita ka na kay mama. Mag-usap tayo mamaya na lang. Hindi ba't mas maganda lang ang pamilya niya kaysa sa akin? Anong special doon? Huwag ka nang mainggit. Kung may oras ka, mabuti pang mag-isip ka ng paraan para mas mahasa mo pa ang iyong pag-arte. Itong palabas na yon, kung hindi dahil sa akin, makukuha mo ba ito? Ikaw. Kung hindi dahil sa akin, akala mo ba makakapasok ka sa grupong ito? Napakabilis mo namang tumalikod pagkatapos kitang tulungan. Tinulungan ko nga ang anak ko na magkaroon ng koneksyon. Pero ang pagkuha sa proyekto ng Kyongding kay Elin ay nakasalalay sa kakayahan ng anak ko. Ang payo ko sa'yo, hasain mo muna ang iyong kakayahan. Sariling pag-arte, huwag laging umasa sa totoong pagkatao mo para gumanap bilang isang mang-aakit. Tama nga ang sinabi ni Wu Tianzhen. Kayong dalawa ay walang utang na loob. Kadiri, tis? Hay, tingnan mo siya, ano ba yung ugali niya? Hindi pa nga kami kasal, lumalaban na siya. Buti na lang at hindi ko pa siya pinakasalan. Tama na yan, ma. Suriin mo muna para sa akin. Pakiramdam ko. May gusto sa akin si Boss Lin. Talaga ba? Noong araw na iyon, si Boss Lin, pinapatawag niya akong sinyuan sa kanya. At saka, sa banyo. Inayos pa niya ang kurbata ko, parang hahalikan na niya ako. Sa bibig. Naku. Kung ganoon nga, mukhang may gusto nga siya sa'yo. Ganoon din ba ang palagay mo? Siyempre naman, tingnan mo ang anak ko. Gwapo na, ang galing pa. Magaling pang umarte. Anak, kung mapapasagot mo talaga itong si Emmeline, na ito, naku, ang puntod ng mga ninuno natin, uusok na sa swerte. Pero inaaya ko siya ngayon, inaaya ko nga. Hello, si Yuan. Ako to. Yung, tungkol dito. May mga bagong ideya ako. Maaari po ba kayong tumulong sa akin na tingnan ito? Hindi ko alam. May oras ka ba bukas? Sa hotel? Sige. Kita tayo bukas. CJ. Nay, niyaya niya akong mag-hotel bukas. Anak, pumunta ka bukas ha. Siguraduhin mong magpakitang gilas ka. Kunin mo na ang matamis niyang tea. Nay, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Nga pala, ang bagay na ito, huwag mong ipaalam kay Yuman. Kung umabot ito kay Director Lin, malaking gulo ito.
Ako ito. Si Gu Yuanzhou. Si Gu, ang batikang aktor. Ano po iyon? Gusto ko po sanang humingi ng tulong ninyo. Para sa pagpili ng karakter. Elin, nakapagdesisyon na po ako. Handa po akong tumaba ng 50 kilos para gampanan ang papel ng matabang asawa. CJ, ang magiging international superstar. CJ, bukas, pumunta ka sa Emperor Hotel. Hintayin kita. Bakit ang bagal? Naligo na ako. Kanina pa. Hinihintay na kita. Ano pa nang ginagawa mo dyan? Bilis. Magsusumikap talaga ako ngayon. Para mapasaya kita. Para mapasaya kita. Papunta na ako. Oo. Sing Yuan, anong ginagawa mo? Sabi mo gusto mong pag-usapan ang karakter. Kaya tinawagan ko na ang direktor at ang scriptwriter. Nandito na sila. Bakit? Akala ko, ano sa tingin mo? Huwag mong sabihin na iniisip mo na dinala kita sa hotel. Para lang. Magmadali kang magbihis. Pasensya na po sa inyong lahat. Nakakahiya. Nanay, tigilan mo nga yung pag-alog-alog mo. Are, anak, ano ba nang nangyari ngayon? Kung kumalat yan, masasayang lahat ng paghihirap mo sa mga nakaraang taon. Wala na ang lahat ng yun. At saka, yung si Yuman, yung batang yan, kapag nalaman niya, at tiyak na, hindi siya titigil. Nay, ang sarili ko nga ay hirap na. Saan ko naman kukuha ng panahon para pansinin siya? Bakit kaunti lang to? Hindi pwede. Kung magpapatuloy tayo ng ganito, wala ng oras. Para sa daan-daang milyong bituin. Kakainin ko. Nas. Bagong huwarang aktor na si Gu Yuanzhou. Nabuking ang kanyang magulo at hindi maayos na buhay pag-ibig. Dahil sa sobrang sama ng epekto nito, ang Kyung Bing-gu ay nagpahayag na ang bagong palabas ay ipagpapaliban ng walang katapusan. Ano? Walang katapusang pagpapaliban. Sobrang pagod ko na sa lahat ng pinaghirapan ko. At malapit na akong maging isang bilyonaryang aktres. Gu Yuanzhou, anong kalokohan ito ang ginagawa mo sa akin? Kailangan. Ang aming pamilya, si Yuan. Bakit ang saya-saya mo? Ganyan din nila ako ginagawa noon. Ngayon, nakaganti na rin ako. Mahal, tingnan mo. Nakapaghiganti ka na. Lumalago na rin ang iyong karera. Baka dapat mong isaalang-alang ang mga malalaking bagay na. Anong ibig mong sabihin? Noong bata ka pa, ibinigay sa'yo ng mama mo. Kasunduan sa pagkabata. Mama, anong klaseng panahon na ba ito? Bakit meron pang ang kasunduan sa pagkabata? Ay, alam ni mama. Ngayon kasi, malaya ang pag-ibigan. Hindi makikialam ang nanay mo, pero sa tingin ko, pwede tayong magkita. Baka sakaling siya na nga, ang tipo mo. Pero mayroon pa akong ilang pakikipag-usapang kooperasyon nitong mga nakaraang araw. Tingnan mo, taon na ito, pero ang pamilya nila ay tumulong kay mama. Dahil sa nanay ko kaya ako nakarating sa ganito. At may tagumpay ngayon. At hanggang ngayon, sila pa rin ang mga kasosyo ko sa kumpanya. Sige na, puntahan mo na lang sila. Isipin mo na lang na, makipagkaibigan tayo. Aray, okay na. Ito na lang ang huli ha. Kailangan. Ang bait-bait ng anak naming si Sinuan. Dagat 66,666. Mahaba. Ito siyang. Nasumpungan na ba ang tao? Binata. Binibining Tianzhen. Umanaw na siya. Paano nangyari yun? Ayon sa balita, si Liz Tianzhen ay tumakbo sa gabi at nahulog mula sa bangin. Wala nang natirang buto. Impossible. Impossible ito. Isang taong maayos naman. Paano naman bigla-bigla siyang mahulog sa bangin? Imbestigahan. Imbestigahan ninyo ng gusto. Oh. Binata.
babalik ako para hanapin ka. Nasaan ka ba talaga? Nasaan ka ba talaga? Natagpuan na. Sinaktan niya ako rito. Huwag mo siyang saktan. Bitawan mo ang bata. Tumakbo ka. Siouch, sumakay na tayo. Uuwi ako sa nanay. Knife, kailangan mong maghintay sa akin. Hahanapin kita. Maliit na bean sprout. Maghihintay ako dito para sa'yo. Tio Zhang, mayroon ka pang ibang plano ngayon araw. May meeting po kami mamaya. Kailangan po kayong mamuno. May isa pang proyekto. Kailangan niyo rin pong tingnan. Tama. Ang pagpapakasal na inayos para sa iyo ng matandang ginang. Ang mundo ng showbiz ay puno ng iba't ibang uri ng tao. Hindi na kailangan makipagkita sa ganyang babae. Partner naman natin sila sa negosyo. Kahit ayaw ninyo, manood pa rin kayo. May pananagutan din ako sa matanda. Sige. Opo, alam ko na. Direct Zan. Susunod na eksena na tayo. Baliw ka ba? Oo nga. Baliw nga ako. Alam mo ba kung gaano kalaki ang sinakripisyo ko para sa pelikulang ito? Gaano kalaki ang halaga na binayaran ko? Ganito na ang itsura ko ngayon. Kung hindi dahil sa iyo, ba't kaya mapapahinto ang palabas na ito? Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Hay, paano mo masasisi ang lahat ng problema sa aking anak? Ay, suriin mo nga ang sarili mo. Wala ka bang kahit isang mali? Kung hindi dahil sa anak ko, na pinilit kang tanggapin ang papel na ito, sasabihin ko sa iyo, huwag kang magwala rito. Walang magpapaubaya sa iyo. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng kaguluhan ay magiging maayos na ang lahat. Ayon sa balita, ang iyong pribadong buhay ay hindi maayos. Sabi, sino ba talaga ang babaeng yun? Sinabi ko na, mali ang pagkakaintindi ko kay Emmeline. Isang maling akala lang iyon. Emmeline. Mukhang totoo nga ang sabi-sabi sa internet. Matagal na pala kayong magkasagwat, di ba? Pwede bang tigilan mo na ang pag-iinarte mo? Proyekto ito na napili ni Emmeline. Imposible naman na hayaan niya lang ito. Ang dami kayang proyekto ng Hyundai Entertainment. Akala mo ba talaga seryoso ka sa kanya? Di ba? Bulag na bulag talaga ako noon. Akala ko ang galing-galing mo ng aktor. Di ba naman pala para lang kay Lindsay Yuan ang pagpapanggap mo? Pwede bang huwag kang magsalita ng ganyan kasama? Hindi ka ba rin naman noong una? Naging kabit, nanambuyo sa anak ko. Tapos ibinenta mo pa ang best friend mo. Hindi ka rin naman mabuting tao. Ginamit ninyo ako noon, nang tinatanggal ang mga masasamang balita laban kay Utianko. Bakit hindi mo sinabi yan? Ngayon mo lang sasabihin yan. Ngayon mo lang ako niloloko. Tapos itatapon mo na ako. Lassie, dapat mong malaman na ganito. Hindi ko pa hihintulutan na makasama ang anak ko. Sa'yo, ikaw, kailangan mong makita to. Wala ka ng kalaban sa isang matabang baboy na si Wu Tianzhen. Wala pa. CJ. Gino, nahanap na. Ang dating asawa ni Miss Tianzhen ay si Gui Wanzhou. Siya ay isang bagong silang na aktor na nanalo ng Best Actor Award. Mayroon din siyang matalik na kaibigan na si Liman. Noong mga panahong iyon si Miss Tianzhen ay isang nangungunang talent manager pa. Siya ang nag-angat sa kanila. Pero makalipas ang ilang sandali matapos ang nangyari kay Miss Tianzhen. Kaya nagsama na silang dalawa. Nagmaneho, papunta sa pamilya Gu. O siya. Bituin na doktor, pulis. Bituin na doktor, uniforme ng pulis. Tinulak mo pala ako. Tingnan mo nga ang itsura mo. Para kang ano? Dahil lang sa ganitong kaliit na bagay? Kung magpapatuloy ka pa, mawawala ang ulirat mo. Lahat ng iyon ay kinuha ng cute na batang iyon. Ngayon, ang katawan ko ay hindi na katulad dati. Wala na akong trabaho, wala nang mga tagahanga. Anong gagawin ko? Ang mga sinasabi mo, hindi mangyayari. Maniwala ka sa akin, ha? Anong paniniwalaan ko sa iyo? Iiwanan mo na ba ako? Tapos hahanapin mo yung cute na iyon? Huli ko nang sasabihin ito. Misunderstanding lang yun. Wala namang nangyari sa amin ni General Lin. Ang anak ko, hindi pa kami kasal. Ang usapang ito, may pakialam ka ba? Ikaw. Ano ba ang sinasabi mo? May mali ba sa sinabi ko? Tingnan mo nga ang itsura mo. Para kang baboy. Tapos tingnan mo si Manager Lin. Mayaman ang pamilya niya. Mabait ang puso niya. Matagumpay sa kanyang karera. Ano naman ang meron ka? Anong panama mo sa kanya? Ulitin mo nga. Aba, binigyan mo pa ako ng suntok. Sumusobra ka na. Inagaw mo pa ang nanay ko. Ano ba ang ginagawa ninyo? Ikaw pala itong cute na ito.
Hindi mo lang nilalandi ang asawa ko. Pati ako'y iyong sinisiraan at ginawa mo akong ganito. Ano ba talaga ang pakay mo? Sing Yuan. Amalin, huwag mo siyang pansinin, puro kalokohan yan. Siya nga, Cam ang sobrang stress. Nabigla lang ng kaunti. Huwag mo masyadong seryosohin. Tingin ko, ito ang laman ng puso niya. Para sa'yo, hindi mo kailangan ang mga ganitong paraan. Huwag mong masyadong ipagmalaki ang sarili mo. Wala ka pang karapatang gawin yan. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba totoo ang sinasabi ko? Matagal ka na sa industriya ng showbiz. Ang pinakamahalaga ay ang makilala ang sarili. Mukhang kailangan mo pa ng higit pang pagsasanay. Ikaw, Director Lin, huwag niyo na siyang pansinin. Huwag niyong hayaang masira ang magandang mood niyo. Ano po ang pakainin niyo ngayon? Tungkol po ba sa dulang? May pag-unlad na po ba? Distrito 1, Guiyuanzhou. Sabihin mo sa akin, paano nga ba namatay si Tianzhen? Paano nga ba namatay si Tianzhen? Nahulog siya sa bangin at namatay. Sino siya? Bakit niya ako iniimbestigahan? Ang tapang naman pupunta sa isang liblib na lugar si Tianzhen. Bakit hindi mo siya sinundan? Bakit hindi mo siya napangalagaan? Hindi ko rin alam. Pero nasa ibang lugar ako noon dahil sa isang business trip. Anong magagawa ko? Pag uwi ko, wala na siya. Oo nga. Nasa bahay namin siya. Araw-araw, puro saya ang buhay niya. Anong klaseng maduduming at mahirap na trabaho? Hindi namin siya pinapagawa. Pero sino kaya ang nakakaalam kung paano siya biglang bumagsak at namatay? Sino ba talaga ang taong ito? Wala akong kahit kaunting maalala sa kanya. At sino ka naman? Matagal na namatay si Wu Tianzhen. Bakit mo pa tinatanong yan? Oo nga. Ang cute na iyon. Bumagsak siya sa bangin at namatay. May kinalaman ba yan sa akin? Kung hindi ka pa aalis, tatawag na ako agad ng gwardiya. Anong sinabi mo kanina? Nanay, Jinyu, binabalaan kita. Umalis ka na ngayon din sa bahay ko. Kundi tatawag agad ako ng pulis. Ang tanga mo naman. May kinalaman ba ito sa'yo? Ilang beses ko na bang sinabi? Wala akong kinalaman. Hindi ko alam. Nang mangyari ang insidente kay Tianzhen, ano na naman ang ginagawa mo? Ako. Nagsushooting ako sa ibang lugar. Wala akong alam. Wala kaming alam. Kung malaman ko, may kinalaman kayo sa pagkamatay ng inosente. Hindi ako titigil. Ang pinakaayaw ko ay yung mga taong nanggugulo sa relasyon ng ibang tao. Sabi niyo, saan ba nang ganun ang lalaking ito? Parang bigla na lang sumulpot. Paano niya naimbestigahan ang nangyari kay Little Darling? Sabi niya, magpapatuloy pa raw siya sa pag-imbestiga. Kung sakaling may matuklasan nga siya, tapos na tayo. Ikaw ba? Ano? Ang bagay na ito. Tanging tayong tatlo lang ang nakakaalam. Hindi ko sinabi, hindi rin sinabi ng nanay ko. Kung hindi ikaw, sino pa? Guiyuanzhou. Nabaliw ka na ba? Paano ko sasabihin ang ganitong bagay? Tama na. Huwag mag-ingay. Ganitong oras na. Nag-uusap pa kayo ng ganyan. Ano pa ang silbi niyan? Sasabihin ko sa inyo. Kahit ano pa ang investigasyon niya. Isang salita lang ang sasabihin natin. Wu Tianzhen ay kusang nahulog at namatay. Kami naman, wala kaming alam. Ikaw pala. Hindi ko akalaing ikaw nga pala. Ang may-ari ng Kayongding Entertainment. Ano? Hindi mo ba pinapansin ang iyong best actor na boyfriend? Pumunta ka pa dito para makipag-date sa akin. Anong ibig mong sabihin? Alam mo kung anong ibig kong sabihin. Pinakakainis ko ang mga taong hindi tapat sa pag-ibig. Parang tanga. Nakita na rin naman natin ang isa't isa. Ganito na lang. Para may maisasagot ako sa pamilya ko. Kasalanan lahat ni Ellen. Kung hindi dahil sa kanya at pinilit akong gumanap ng papel na iyon. 200,000 gramo na fruit na nilalang. Galing. Ako. Bakit ganito ang pakikitungo sa akin ni Wansao? Ngayon. Ganito na ako ngayon. Paano ako lalabas at makikita ang ibang tao? Hindi. Hindi pwede. Hindi. Dapat madaliin nating ipaalam kay Lin Xinyuan. Ang babaeng iyon. Humanap ng paraan para linawin ang lahat. Kahit ano pa man. Dapat simulan na ang proyekto. Pasensya na po kahapon, ang Malin. Ako po ang nakabalita sa pagpapahinto ng proyekto. Masyado po akong nag-alala. Kaya po, ayos lang po yun. Naiintindihan ko po ang nararamdaman ninyo. Sige, sabihin mo na. Ano po ang inyong kailangan? Malin, ganito po iyon. Ang mga binti ko po ay tumaba na. Hindi na po ako makakaharap ng tao. Ito, ang tungkol sa pagkaantala ng proyekto. Siguro maaari po ninyong mag-isip ng paraan para mapabilis ang pag-start ng proyekto.
Kaya pala nangyari ito. Huwag kang mag-alala. Ang proyektong ito ay nasa ilalim na ng public relations. Ipagpatuloy mo lang ang pagpapataba. Ako, ayaw mo ba na maging isang bilyonaryang aktres? Magiging bilyonaryang aktres talaga ako. Amalin, pasensya na po. Ako. Ay. Salamat po, Amalin. Madalas ka bang masusukan itong mga nakaraang araw? Opo. Madalas akong masukan itong mga nakaraang araw. Lalo na sa mga cake at fried chicken. Sobrang adik ako dyan. Hindi ko alam kung anong nangyari. Baka buntis ka? Buntis? Buntis? Hindi pwede. Hindi pwede. Gusto ko pa rin maging best actress. Hindi ako pwedeng mabuntis na hindi pa kasal. Amalin, sumasakit lang ang tiyan ko. Ako, huwag kang mag-alala. Makikita agad kapag sinuri. Napaka-pribado ng ospital na ito. Maraming mga sikat na babae ang pumupunta rito. Napakaligtas. Salamat, Ginoong Lin. S.G. Salpe. E. Wang. Hello, Dr. Wang. Malapit na pong dumating ang matalik kong kaibigan. Ihanda na po ninyo ang mga resulta ng laboratorio. Buntis po pala ako. Si Guyuan Cho ang may kasalanan. Ano na ang gagawin natin ngayon? Ang batang ito, hindi pwede. Hindi pwedeng itago ang batang ito. Pinto, tingnan mo si Amalin Ang ganda-ganda mo naman. Para kang Diyosa na bumaba sa lupa. Maam, ang ganda nyo pa rin. Napapanatili nyo pa rin ang kagandahan ninyo. Kung hindi ko alam, akalaing ate ka ni Guardia Kuya, actor, celebrity. Ang galing mo talagang magsalita. Hindi ko inaasahan. Ikaw naman pala, ganito pa rin pala ka mabait sa personal. Mula ngayon, halina't bumisita ka ulit. Naku po, tita. Kayo po'y parang si Yuan Su na rin. Sinyuan na lang po ang itawag ninyo sa akin. Sage po, bilog siyam na putsyam. Tawagin na lang nating Sinyuan. Sinyuan, noong huling beses na pumunta ka sa bahay, naiistorbo ka ng mga tao na walang magawa. Ngayon, maaari kang mag-enjoy ng magandang serbisyo. Kumain ka ng prutas. Katatapos lang itong hiwain, tikman mo. Anong nangyari? Masakit ba ang lalamunan mo? May tubig sa kusina. Ikaw na lang ang magbuhos. Hindi mo ba nakita na may bisita tayo? Bakit wala ka man lang kunting pag-iisip? Guyuan Sao, lumapit ka dito. May gusto akong sabihin sa'yo. Ano bang kailangan pag-usapan dito? Hindi naman po siya estranghero si Emmeline. Pero, sabihan mo na lang kung ano yon. Huwag kang magpaligoy-ligoy. Anong kanukuhan na naman ang naiisip? Buntis po ako. Ano? Ang ibig mo bang sabihin, ang anak mo sa sinapupunan ay anak ni Yuan Shao? Imposible kay si Yuan. Wala akong anumang kaugnayan sa kanya. Yuan Shao, ano ang ibig mong sabihin? Kung hindi sa iyo ang batang ito, kanino naman? Ayaw mo bang managot? Huwag mong basta-basta sabihin yan. Sino ba ang nakakaalam kung ano ba talaga? Ang laman ng tiyan mo, wala namang ebidensya. Wala kang patunay. Akala mo ba mapapaniwala mo kami, Corso? Asa ka pa. Kakagaling ko lang sa ospital para magpatingin. Paano pa magiging peke yun? Kahit buntis ka pa. Anong pakialam ko? Sino ang makakapagpatunay na nasa tiyan mo ay anak ng pamilya ko? Anong ibig mong sabihin? Maliban na lang kung ikaw at ang anak mo lang. Maaari pa ba akong makasama ng iba? Kung hindi sa kanya, kanino pa? Liu Man, huwag kang magsasalita ng kung ano-ano. Hindi maganda ito para sa ating lahat. Guyuan Zhao, noon mo pa sinabi na mahal mo ako, at sasamahan mo ako habang buhay. Ngayon pati pala ang sarili mo, mong anak ay hindi mo inaako. Hindi ko naman sinabi yan. Sino ba ang nakakaalam kung sino ang ama ng anak mo? May kalandian ka ba sa labas? Gusto mo bang maging panakit butas ko? Walang hiya. Okay na. Tumigil na kayong lahat. Buntis lang naman. Sa tingin ko naman, magandang pagkakataon ito para umasenso. Sa tingin ko naman, magandang pagkakataon ito para umasenso. Anong magandang pagkakataon? Magpakasal na kayo. Dahil sa nangyari noon sa hotel, masama rin ang epekto kayo, Ansu. Ikaw at si Human ay palaging ikasal na kayo. Tiyak na mababago ang opinyon ng mga tao. At matutuloy na ang pag-shoot ng pelikula. Ano sa tingin ninyo? Sinyuan, ang batang iyon hindi siya akin. Wala akong anumang kaugnayan kay Human. Ipinapangako ko.
Alam kong wala kayong kaugnayan. Sino ba ang laman ng puso mo? Ako ang pinakakaalam. Tapos bakit mo pa kaya? Kayang payagan akong makasal sa iba. Pero sa sitwasyon ngayon, kayo'y magpapakasal na. Ito na ang pinakamagandang solusyon. Pero sa puso ko, ikaw lang ang laman. Wala nang puwang para sa iba. Alam ko. Ayos lang. Alam ko. Para ito sa aking kinabukasan. Naiintindihan ko rin. Kaya, handa rin akong magsakripisyo. Ibig sabihin, papeles ng kasal lang naman. Tungkol sa katotohanan, hayaan na nilang hulaan. Oo nga. Pagkatapos ng lahat, ako na ang gagawa ng hakbang para linawin ito para sa'yo. Star Source. Ang ginawa mo ay talagang nagpapasaya sa akin ng sobra-sobra. Sobra-sobrang-sobra. Ipapaalam ko sa public relations team na handa silang umaksyon anumang oras. Bahala ka na sa sarili mong problema. Asikasuhin mo na lang ang sarili mong mga gawain. Xingyuan. Hindi kita bibigin. Ang aktor na premyado na nalugmok sa kontrobersya, Gu Yuanzhao, biglang kumalat ang balita tungkol sa kasal ni Liu Mang. Sa isang maliit na bituin sa industriya ng pelikula. Kaya, ito ba'y isang palabas lamang? O tunay na pag-ibig? Maghintay tayo, at makikita natin. Magkakaroon tayo ng isang espesyal na balita. Sa ngayon, ang iyong idolong aktor ay nagpakasal na sa iba. Wala ka bang nararamdaman? Ito ay aking sariling asunto. Ano bang pakialam mo? Pero ikaw, bakit mo iniimbestigahan? Ang nangyari kay Wu Chanzeng, ano ba ang relasyon mo sa kanya? Wala rin naman itong kinalaman sa iyo. Bakit ka pumunta dito? Mga bagay na walang kwenta. Malinaw na may kinalaman ka kay Gu Yuanzhao at Liu Mang. Hindi ka makakaligtas dito. Pumunta ako para magbigay ng babala. Kung makita ko, nasali ka rin. Huwag mong sisihin ako. Kung hindi ko na isinasaalang-alang ang relasyon ng dalawang pamilya. Mayroon pa akong gagawin. Aalis na ako. Bakit mo muna kinakain ang cream? Hindi ka kainin kasama ang cake. Ang cream ng matcha cake, ang pinakamasarap na parte. Siyempre, titikman ko muna ito. Balang araw, magbubukas ako ng isang tindahan na ang tanging binibenta ay matcha cake. Para kang araw-araw nakakain dito. Totoo ba ang sinasabi mo? CJ, Pinky Swear. Ang pagiging inosente ay may kaugalian lamang na kumain ng buttercream. Sadyang pagkataon lang ba ito? Hoy. Lin Xingyuan. Lin Xingyuan. Ano ang koneksyon mo kay Tianyan? Miss, nahanap ko na po ang mga kailangan ninyong impormasyon. Impormasyon ng larawan. Bakit siya? Tianyan, kailangan mong maghintay para sa akin. Hahanapin kita. Mahal kong maliit na bean sprout, nandito lang ako. Maghihintay ako para sa'yo. Anak. Bumalik na si Mommy. Mommy, bakit ang tagal mo? Pagod ka na siguro. Hindi ako pagod. Tama na nga. Hindi ba sinabi kong makipagkita ka kay Shang Guanche? Kumusta naman? Ma, ayoko pa pong magpakasal. Balita ko yung hindi lang presidente ng isang malaking kumpanya na nakalista sa stock market, kundi isang gwapong lalaki pa. Aba, ang anak ko. Wala man lang nararamdaman? Nanay, nakita ko siya para lang. Mapagaan ang iyong loob, at marami pa kaming pakikitungo sa negosyo, na dapat panatilihin. CJ. Basta may ugnayan, okay lang. Hindi na mag-aalala si nanay. Salamat. Bilog. Pagkabagong produkto, rate kita. Anong ginagawa mo rito? Sa akin itong tindahan. Bakit hindi ako pwedeng makarito? Hindi ko inaasahan ang iyong interes. Ang lawak pala. Subukan mo. Bakit tinawag itong alaalang pag-ibig? Nangako ako noon sa isang tao na magbubukas ng isang tindahan na nagtitinda lamang ng mga cake na matcha para makakain niya araw-araw. Libreng matcha cake. Pero ngayon, nawala na siya. Kung hindi na siya sumulpot,
Hintayin ko siya habang buhay. Pasensya na. Mayroon pa akong gagawin, mauna na ako. Ginanghi. Ginanghi. Boss, ito po ang nahulog na gamit kanina ng ginang. XE ampersand pep. Ikaw nga talaga. Ang inosente mo naman. Anak, lumapit ka nga. Totohanin ko talaga ang kasal kay Yuman. Sabi ko sa iyo, inaamin mo na. Ang bata, yung silinsinyuan na yun, parang isang ibon na nasa bibig na. Lilipad na pala. Nay, ayoko rin naman. Pero sabi ni Sinyuan, panandali ang paraan lang yan. May darating din ang panahon na maglilinaw siya para sa atin. Tingnan mo naman yung anghel na iyon ang ugali. Mas malala pa siya kay Wu Tianzhen. Tingnan mo ako. Ngayon, naging katulong na ako. Kung pakasalan mo pa itong kid na ito, ano na lang kaya mangyayari? Pasensya na. Konting tiis na lang. Anong pinagbubulungan ninyo? Dalhin na ninyo agad ang mga prutas. Kumain na po kayo, mahal. Subuan mo ako. Salamat, mahal ko. Opo. Sino yan? Sinyuan, paano ka na parito? Bakit ang dami mong dala? Buntis si Yuman. Nagdala ako ng mga suplemento para sa kanya. Sinyuan, susundin ko ang sinabi mo. Pinakasalan ko siya. Pero hindi ko talaga siya. Tinawakan man lang. Ikaw lang ang laman ng puso ko. Yuanzhou, naniniwala ako sa iyo. Ano ba yung ginagawa ninyo? Ang kwelyo ni Yuanzhou ay nakayuko. Aayusin ko. Bakit ka ganyan ka-excited? Ay, nandito na si Ingelin. Pasok po. Upo na kayo. Mag-abot ka nga ng tubig kay Ingelin. Wala ka bang pagmamasid sa paligid? Sinyuan, kung mapangasawa mo lang, ang anak naming si Yuanzhou, yung puntod ng pamilya namin, ay mag-aalab ng usok. Nanay, anong ibig mong sabihin dito? Si Linzong ay may mataas na katayuan. Paano niya naman magugustuhan si Yuanzhou? Tama ba, Linzong? Ako po, ngayon ay pumunta lang upang magbigay sa iyo ng mga pampalusog na pagkain lamang. Hindi ko inaasahan na ang iyong pagkiling sa akin ay ganito kalalim. Kung ganoon, mauuna na ako. Huwag mo siyang pansinin. Nagsasalita siya ng kung ano-ano. Kung darating ka, paano? Naman kita hindi magugustuhan. Natutuwa pa nga ako eh. Gu Yuanzhou, ako ba talaga ang asawa mo? Bakit pagdating niya lang, ikaw at ang buong pamilya niyo ay umiikot sa kanya? May natitira pa ba sa puso mo? Para sa akin at sa mga anak natin. Huwag kang magkakamali ah. Wala kaming ibang ibig sabihin. Manahimik ka. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyo. Sinyuan, huwag kang masyadong lumagpas sa hangganan. Tara. Ang bobo. Alice! Hugasan mo yun. Direktor Lin, ang ganda ninyo. Maganda rin ang pangangatawan ninyo. Maganda rin naman ang angka niya. Si Yuanzhou, hindi siya karapat-dapat sa'yo. Ang tadhana, sino ba ang makakasagot niyan? Ang pagiging karapat-dapat o hindi ay hindi mahalaga. Basta masaya ako, ayos na. Hindi mo ba iniisip na masyadong matindi ang sinasabi mo? Oh, saang parte ba ito masyadong matindi? Yung pang-aakit sa asawa ng iba? Pero paano ko naman narinig? Si Gu Yuanzhou ang inagaw mo. Sa iba. Ginang Lin. Ano po ang ibig niyong sabihin? Wala po. Literal na ibig sabihin lang po. Sinyuan, kailangan mong kumain ng marami. Halika. Kumain ka ng isda. May sakit ka ba? Hindi mo ba nakikita na gusto ko pang magdagdag ng pagkain? Mayroon na akong dalang bata, kaya dapat doble ang sustansya na aking kinakain. May lead ang balut. Masama yon sa bata. Ang talong ay malamig ang katangian.
Kakain ka niyan, sasakit ang tiyan mo. Kaunti lang ang dapat mong kainin na silip. Dapat iwasan ng mga buntis ang maanghang na pagkain. Hindi rin iyon pwedeng kainin. Hindi na ako kakain. Sir, dapat lagi kang kumain, buntis ka. Madali kang ma-miscarriage kung hindi. Mukhang hindi ka komportable sa kakaupo mo. Iyan ay una na espesyal kong pinagawa. Subukan mo. Ang unan. Parang ang weird. Yung customized na to. Sanay ka na rin pag matagal ka nang nakaupo. Malin, punta ka rito. Xingyuan, gaano pa ba tayo maghihintay ganito? Hindi ko na kaya. Mahal, tiis lang, konti na lang. Hindi pwede. Ganito kasi, sobra na sa'yo. Wala namang katarungan. Alagaan. Wala akong problema. Bansa. Katatapos ko lang kumain. Kumain ka ng mga supplements. Mabuti ito para sa'yo at sa bata. Ano ito? Ang pait naman ito. Pangdagdag daw ito ng dugo at lakas. Mabuti raw ito para sa mga buntis. Dugo. Dugo. Guyuan Zhao. Bakit mo ko ginaganito? Anak mo naman yan ah. Bakit ang tigas ng puso mo? Hindi ko sinasadya. Gusto ko lang na sinadya. Alam ko na. Balak ko sanang ipa-experience mo. Ang pakiramdam ng pagkawala ng anak. Ang dugong nasa upuan. Ay inihanda ko na ng maaga. Mukhang may magandang palabas na. Isa. Ginagawa mo ba to dahil sa batang iyon? Kaya mo ba gustong patayin ang anak natin? May sakit ka ba? Ang sakit. Buntis na kaya talaga si Yuman. Ano pa ang hinihintay mo? Dalhin na natin siya sa ospital. Malakas ang impact sa tiyan mo. Nawalan na ng anak. At sa kakakaiba ang iyong pangangatawan. Dagdag pa ang matinding pagiging sobra sa timbang. Ang muling pagbubuntis ay napakahirap. Kailangan mong maging handa sa isipan. Noong unay nakipagsabuatan ka sa lalaking yan. At ikinasama ng loob ko ang pagkalaglag. Ngayon, nadarama mo na rin. Ang mapait na karanasan ng pagkawala ng anak. Hindi ba't ang asawa mo ay nasa kama ng pagamutan? Hindi mo ba siya alagaan? Bakit mo ako sinusundan? Xingyuan, alam mo naman, hindi ko naman talaga siya gusto. Ang nasa puso ko, ikaw lang. Hindi mo siya gusto. Tapos paano siya nabuntis? Ng anak mo. Wala talaga itong kinalaman. Gawa-gawa lang ang aming relasyon. Hindi pa naman tayo naging magkasintahan. Bukod pa dyan, yung cute na iyon, wala na diba? Guyuan Zhao. Dati, bakit kaya ako nabulag? Hindi ko nakita ang tunay mong pagkatao. Ganito na ang nangyari ngayon. Nasasaktan din ako. Sa tingin ko, mas mabuti pang maghiwalay na tayo. Ayoko ng ganito. Ayoko nang magtago-tago pa. Xingyuan, maniwala ka sa akin. Papakasalan talaga kita. Nangangako ako. May asawa ka na nga pala. Paano kita mapapaniwalaan? At ang pamilya ko pa, hindi rin naman papayag. Tian. Siu. Uy, mama. Naiintindihan ko na. Papunta na ako. Xingyuan, huwag kang mag-alala. Hindi kita bibigin. Papayag ko ang iyong ina. Hintayin mo lang ako, ha? Sige. Hintayin na lang din kita. Mauna na ako. Masyado kang inosente, di ba? Hindi ka naman patay. Anong sinasabi mo? Paano ako magiging si Wu Tianzhen? Bitawan mo. Kung hindi, paano mo naman nagagawang magkaroon yan? Ito ang tandaan naming dalawa ni Tianzhen. Hindi ko alam kung ano ito. Asawa, hindi kita kilala. Impossible. Masyado kang inosente. Bakit ayaw mong aminin? Tanggapin mo na ang katotohanan. Patay na si Wu Tianzhen.
Ang lalaking nakasakay sa mamahaling kotse kanina. Kawawa naman. Isang bagsak lang, lumipad na. Mukhang hindi na siya makakaahon pa. At ever yung isa. Oo nga. Ang lalaking iyon ay nakasuot ng isang suit. Ang gwapo niya. Sayang naman. Si Munggo. Si Munggo. Si Wu Qianzhen. Masyado kang inosente, di ba? Ako. Sa mga nakaraang taon, patuloy mo ba akong hinahanap? Sa mga nakaraang taon, hinahanap kita sa buong mundo. Pero bakit? Hindi ko makuha ang balita mo. Tapos pag-uwi ko pa lang. Ang natanggap ko ay ang balita ng iyong pagkamatay. Siya, nung mga panahong iyon, halos mamatay na rin talaga ako. Pero ngayon, hindi ba't ayos lang ako? Sila Guo Anzhao at ang iba pa. Ang dahilan ng lahat ng ito, hindi ba? Ngayon, ikaw na ang may-ari ng Kanglan Group at presidente. Hindi na kailangan na ikaw pa mismo. Sugurin sila. Hindi kita mapapanatiling ligtas. Ano pa ang silbi ng pagyaman ko? Gong. Yin. Ang dating maliit na batang iyon. Naging dominiring CEO na siya ngayon. Huwag kang mag-alala. Naayos ko na ang lahat. Ang paghihiganti, ako mismo ang gagawa. Sige, basta't masaya ka. Sasamahan kita. Ang usapan natin. Anong usapan? Bakit hindi ko alam? Mayroon pa akong gagawin. Mauna na ako. Hi. Alis na po ako, Mama. Teka. Saan kayo pupunta? Uwi na tayo. Saan pa ba tayo pupunta? Guo Anzhao. Ikaw ang may kasalanan sa pagkamatay ng anak ko. Kailangan mong magpaliwanag. Magpaliwanag ka. Anak ko ba to? Hindi ko nga alam. Gusto mo bang magpaliwanag ako? Anong pinapangarap mo? Guo Anzhao, bumalik ka rito. Ano nang ginagawa mo rito? Pinagtitripan mo ba ako? Huwag mong akalaing hindi ko alam. Lahat ng ito ay tinlano mo. Ikaw ang nang-akit kay Guo Anzhao at nagdulot ng hindi pagkakaunawaan sa ating dalawa. Hayaan mo siyang kamuhian ako. Pinagkaitan mo ako ng anak. Saan ba ako nagkasala sa iyo? Bakit mo ako ginaganito? Pareho naman tayong babae. Bakit kailangan pang paghirapan ng babae ang kapwa babae? Alam ko ang lahat ng pinagdaanan mo. Huwag kang magpanggap sa akin. Kung hindi dahil sa iyo, paano ako magiging ganito? Hay, ikaw. Sobrang mali ang iniisip mo sa akin. Hindi ko naman talaga gusto si Guo Anzhao. Bakit mo pa? Siniraan at ginamit siya. Parang sobra naman yung iniisip mo. Basura ang lalaking yun. Wala akong ganang tignan siya. Siya ang may pakana dahil may mga koneksyon ako. Hindi tumigil sa paglapit sa akin. Magkasama na kayo ng matagal. Anong klaseng tao siya? Sigurado akong alam mo na. Ano bang gusto mong gawin? Nakikita ko lang nakawawa ka. Gusto kong tulungan ka. Tulungan ako. Bansa. Hindi ko talaga siya gusto. Ikaw lang ang laman ng puso ko. Puro hype lang ang relasyon namin niya. Hindi pa kami nagiging magkasintahan. Bukod pa rito, wala na naman ang cute na yun, di ba? Pala. Akala ko ang anak ko. Sa mata niya, isang maliit na kaakit-akit. Masya ka, sobrang tiwala mo sa kanya. Kaya ka naloko ng mga matamis niyang salita. Pag-isipan mo ng mabuti, hindi na ako mag-istorbo. Nanay, maghihiwalay na po ako kay Yumang. Mabuti naman. Ang babaeng yan, hindi siya karapat-dapat na maging parte ng pamilya natin. Mas maganda pa nga yung cute na yun sa kanya. Ganun ba? Kung ganyan naman pala ang gusto niyo, yung cute na yun, hanapin niyo na siya. Nauuhaw na ako. Pakikuha nga ako ng isang basong tubig. Nauuhaw na ako. Pakikuha nga ako ng isang basong tubig. Sino ba ang pagkukuhanan mo ng tubig? Kahit sino. Bahala na kayo. Tingnan mo siya. Nawala ang bata. Nabaliw siya. Baka may naranasan siyang matinding sakit. Napag-usapan na ba? Sige, sabihin mo. Anong nangyari? Anong klaseng attitude ito? Wala akong ibang dahilan kung bakit nandito ako ngayon. Gusto ko lang sanang humingi ng ilang bagay sa'yo. Anong bagay? Gusto ko ng 50 milyon. At isang sasakyan. Oo nga pala. Isama mo pa ang isang malaking bahay. Iyan lang. Sa tingin ko'y nababaliw ka na. Basta na lang sinabi. Bakit hindi mo na lang sabihin na gusto mo ng 100 milyon? Anyway, binabalaan kita.
Hindi ko sinasadya ang nangyari sa anak mo. Kung magtangka ka ulit na mangbanta sa akin, wala akong pakialam. Ipapaaresto kita ngayon din. Ibibigay mo? Sino ka ba sa tingin mo? Basta mo na lang ibibigay? Bakit? Dahil dito. Hindi ko naman talaga siya gusto. Ikaw lang ang laman ng puso ko. Para sa akin, puro hype lang yon. Hindi naman kami naging magkasintahan. Bukod pa riyan, hindi na ba nawala yung anak? Paano mo nakuha to? Yan ay kay Sinyuan at sa akin. Paano niya nakuha ang recording? Hindi ba? Saan galing ang recording na ito? Huwag mong alalahanin. Kung ayaw mo, ang recording na ito ay kakalat sa buong internet bukas. Alam mo kung anong dapat gawin. Man, ikaw at si Yuan Zhao, magkakapamilya na kayo. Ang sa kanya ay sa iyo rin. Hindi mo na kailangan gawin yan. Kung ang sa kanya ay akin na rin, di nasa pangalan ko na ang mga ito. Mayroon bang pagkakaiba? Sapat na si Liu Man. Ang dami mong hinihingi. Bibigyan kita ng 1 milyon. Ibigay mo sa akin ang recording. 1 milyon. Inaalipusta mo ba ako? Sinasabi ko sa iyo, 50 milyon. Ni 1 sentimo ay hindi pwedeng mawala. Isipin mo ng mabuti. Ang reputasyon ba o ang pera ang pipiliin mo? Anak, ang perang ito ay hindi dapat ibigay sa kanya. Tapos ibibigay na lang lahat sa kanya sa susunod. Sige, ano ang gagawin natin? Pinapangako ko sa iyo. Nanay, nawala ang pera, tutulungan ako ni Sinyuan na humanap ng paraan. Kapag kumalat ang balitang ito, sisirain ko ang lahat. Ang pera ay nasa card na ito. Ang bahay at sasakyan ay ililipat ko sa pangalan mo bukas. Ibigay mo na sa akin ang recording. Ang mga gamit ay ililipat ko pagkatapos bukas. Ibibigay ko sa iyo ng natural. Hoy, Sinyuan. Sinyuan. Anong bagay na yan? Bakit nagmamadali? Pumunta si Liu Man sa bahay ko kaninang hapon. Siya ba'y asawa mo? Ang pagpunta sa bahay mo, hindi ba normal lang iyon? Ang ibig kong sabihin, nung araw na iyon sa ospital, bakit mayroong recording? At nasa kamay pa ni Liu Man yun? Sinisita mo ba ako? Wala lang ako. Tama. Ang recording ay ibinigay ko kay Liu Man. Bakit? Pasensya na, Yuan Zhao. Sobrang gusto ko lang talagang makasama ka. Ayoko talaga kitang mawala. Masyado lang akong nagmadali. Sinyuan, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Hindi kita sinisisi. 3 araw. Bigyan mo ako ng 3 araw. Sisiguraduhin kong matatakasan ko si Liu Man. Sige ba? Totoo ba? Lahat ng ito ay akin na ngayon. Gamit ang perang ito. Kahit hindi na ako mag-artista, magagawa ko na ang lahat ng gusto ko. Yuan Zhao. Kasalanan mo ito. Sin. Ginang Liu, di ba? May nagsumbong na nanlalamang at nangungutong kayo. Sumabay na po kayo sa amin. Anong pangmikil? Lahat ng mga bagay na iyon ay ibinigay sa akin ng iba. Bakit naging pangmikil na? Pakiusap, makipagtulungan po kayo sa amin. Wala na. Wala nang natira. Tapos na lahat. Swear. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, pumunta ka sa akin. Ibigay. Sobra. Hindi ba't ito ang libingan ni Wu Tianzhen? Bakit mo ako dinala rito? Para makasama si Yuan Zhao. Nagsisi ka ba? Ano bang pakialam mo? Gusto ko lang maranasan mo. Ang sakit na naranasan niya noon. Anong relasyon mo kay Wu Tianzhen? Sino ka ba talaga? Mag-best friend kami, hindi ba? Hindi mo ba ako kilala? Man. Ikaw ba si Wu Tianzhen? Paano? Hindi mo na ako nakilala. Dahil ba matagal na akong mataba? Nakalimutan mo na ako. At ang dating itsura ko? Hindi. Imposible.
Si Wu Tianchen, patay na siya. Matagal na siyang namatay sa pagkahulog. Pati ang bangkay niya ay kinain na ng mga asong gala. Paano mo naman masasabing ikaw siya? Muntik na nga akong mamatay. Pero paano ako mamamatay? Hindi ko pa nga kayo mapaparusahan ng aking mga kamay. Paano ako mamamatay? At Tianzhen, napilitan lang ako. Ginamit lang ako ni Guyo Ansong. Wala akong alam. Ganun ba? Paano ko naman maalala? Hindi ka naman ganyan noon. Yunju, hindi mo pa siya lubos na kilala. Totoo ang pagmamahal niya sa iyo. Bukod pa riyan, ang itsura mo ngayon, pango at mataba. Ang cute-cute mo. Araw-araw, nabuhat mo yung katabaan mo. Nakakapagod din yun, ano? At Tianzhen, ako naman ang pinakamagandang kaibigan mo. Patawarin mo na ako. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Tutulungan kita. Tutulungan kitang gumanti. Ang lalaking si Guyo Ansong na iyon, isang walang hiya. Kayang-kaya mo ba? At Tianzhen, alam ko na talagang nagkamali ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. At Tianzhen, ang mga nagawang kasalanan ko sa buhay na ito, sana'y huwag mo nang ulitin sa susunod na buhay. Ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala. Pinapunta ko na siya sa mga taong huhukom sa kanya. Hindi mo na siya makikita pa. Isa pa lang ito. Isa-isa ko silang ipapakulong. Xing Yuan, pakasalan mo ako. Asawa ko. Swert. Salamat sa iyong pagod at sakripisyo sa mga nakaraang taon. Wala ako sa kung saan ako ngayon kung wala ka. Xing Yuan. Xing Yuan, ano? Anong nangyari? Wala, masaya lang talaga ako. Medyo kinikilig ako. Tulungan mo na akong isuot. Xing Yuan, umayag na ako. Pero kailangan ko pa kayang dumaan sa nanay ko. Sabi ng nanay ko, gusto kanyang makita bukas. Xing Yuan, sana pumayag ang mama mo. Nandito ako. Siguradong papayag ang nanay ko. Huwag kang mag-alala, Xing Yuan. Sigurado akong mapapaamo ko si tita. At ikakasal kayo. CJ, bakit mo tinanggap ang panliligaw ni Guyo Ansong? Pagpapakasal lang naman yun. Huwag kang masyadong mag-alala. May gusto ka pa ba kay Guyo Ansong? Imposible naman yun. Hindi na ako mahulog sa parehong patibong ng 2 beses. Gusto ko lang niyang maranasan ang lahat ng dinanas ko. Nakatira kayong dalawa? Hindi ako mapakali. Huwag kang mag-alala. Mag-iingat ako ng mabuti. Bukod pa riyan, nasa bahay ko naman ako. Papayag pa ba akong api-apihin ako ng iba? Ikaw. Sige na. Malapit na sila. Susunduin ko sila. Ikaw. Huwag kang magkamali mamaya. Anak. Ang gara naman ito. Ang mansyon na ito. Paano ba? Siguro mga 10 bilyon din, di ba? Medyo okay lang. Nung binili namin itong mansyon, nasa 50 bilyon na. 5 bilyon. Opo, ma. Huwag nating hayaang maghintay ng matagal ang iba. Tara na, Xing Yuan. Ma. Siya si Yuanzhou. Magandang araw po, tiya. Nanay. Magandang araw po, tiya. Ako po si Yuanzhou. Siya po ang aking ina. Zheng Liping po. Upo ka. Hindi ko alam kung anong klase ng regalo ang gusto mo. Kaya, inihanda ko ang isang set para sa'yo. Kwintas na perlas. Sana magustuhan mo. Nanay, ang kwintas na ito. Matagal na pinili iyan ni Yuanzhou. Oo, ma. Ang kwintas na perlas na ito ay pinakustomize namin sa isang tao. Ang bayad sa paggawa nito ay higit sa 1 milyon. Saktong naubos na ang pulbos ng perlas. Ipagawa mo na itong kwintas gawing pulbos. Opo. Narinig ko. Na artista ka pala. Opo. Ang aming pamilya, ang mga Xing Yuan, ay ang may-ari nun. Isa ka lang naman maliit na artista. Sa tingin mo ba'y bagay kayo? Ng pamilya namin, si Xing Yuan, kahit na maliit pa lang akong artista ngayon, magsisikap ako para maging karapat-dapat kay Xing Yuan. Narinig ko rin na may 2 kang asawa noon.
Hindi po. Isa lang po. Pero, namatay na po siya. Ang iba ay mga chismis lang. Wala talaga akong kinalaman doon. Sa tingin ko, hindi naman siguro. Ikaw, magkakilala kayo. Nagkita na kami. Ipakikilala ko na siya. Siya po si Xiang Guanche, ang chairman ng Kanglan Group. Ang Kanglan Group na iyan. Ano pong klaseng kumpanya iyon? Paano ko naman hindi narinig yan? Ang Kanglan Group ay isa sa nangungunang 5 kumpanya sa buong mundo, na may market value na 50 bilyon. Ito, Tita Lin. Ang lalaking ito, si Guo Anzhou. Matagal nang nasa industriya ng showbiz. Bukod sa 2 asawa na alam ng lahat. Sino ang nakakaalam kung ilan? Ang kanyang mga kabit sa lihim. Manang, maniwala po kayo sa wala po talaga. Kahit na nasa industriya ako ng showbiz, lagi naman akong naging maayos ang pag-ugali. At hindi kailanman ng bababae. Oo nga. Si Yuan Zhao. Talagang may magandang ugali. Tungkol sa mga sinabi sa online, lahat ng iyon ay kasinungalingan. Paninira at pagsisinungaling laban kay Yuan Zhao. Nanay, huwag kang makinig sa mga sabi-sabi ni Xiang Guanche. Si Yuan Zhao ay mabuting tao. Totoo, maniwala ka sa akin. Dahil gusto ka ng anak ko, at sinabing mabuting tao ka. Wala na akong ibang itatanong. Pero balak mo bang pakasalan ng anak ko? Magkano ang inihanda mong pangbigay sa kasal? Tungkol sa pangbigay sa kasal, 6 na milyon ang inihanda namin. 6 na milyon. Ganito lang ba iyon? 6 na milyon ang kaya kong ibigay. At ang 70% ng mga shares ng Kanglan Group ay naging dowry para sa kasal. Umupo ka. Anong ginagawa mo? Sinyuan ha? Sa totoo lang, lagi namang iniisip ni Mama na si Xiang Guanche ay mabuting bata. Kung hindi, kayong dalawa. Ako'y si Yuan Zhao lang ang pakakasalan. Ang sinabi mo kanina tungkol sa dowry, hindi ako nasisiyahan. Kung hindi ako masisiyahan, hindi ko ipapakasal ang anak kong babae sa iyo. Magpapahinga lang ako saglit sa banyo. Teka lang po. Anak, ang pabigay na ito, magkano ba talaga ang balak nating ibigay? Bibigay tayo ng 66 na milyon. 66 na milyon. Saan tayo kukuha ng ganitong kalaking pera? Ibebenta na lang natin ang sasakyan at bahay, ayos na siguro. Bebenta mo ang bahay? Saan tayo titira pagkatapos? Kung pakakasalan ko siya, huwag mong sabihin 6 na milyon 600. 6 na bilyong 66, hindi problema yon. Dahil nakapagdesisyon ka na. Ibenta mo na. Muntik mo nang masira ang plano ko kanina. Seryoso ako kanina. Sing Yuan, ikaw, huwag na, bumalik na sila. Tita, magbibigay kami ng 6,000 at 600. Sana mapakasalan mo si Sing Yuan. Pakakasalan ko siya. Pumayag na ako. Kung ganoon, ipagkakatiwala ko na sa iyo si Sing Yuan. Alagaan mo siya ng mabuti. Dapat mong alagaan si Sing Yuan. Alam ko na, ako ang pinaka-iniibig ng mama. Tita, huwag po kayong mag-alala. Aalagaan ko po ng mabuti si Sing Yuan. Hindi ko po siya hahayaang masaktan. Hindi ko po inakala. Sa buong buhay ko, makakatira pa pala ako sa ganito kagandang lugar. Sinasabi ko na ang painting na ito. Bakit parang sobrang pamilyar? Ang painting na ito ay yung ibinenta sa auction sa halagang 200 milyong piso. Yung painting na iyon, hindi ko inakala na dito. Ganito pala ang buhay ng mayayaman. Ah, nga pala. Anak, mag-ingat ka. Huwag mong hayaang mapaniwala ka ng isang tao na ang pangalan ay Xiang Guanche, na pati ang ating Sing Yuan ay iniwan. Mama, magpahinga ka. Alam ko na. Sing Yuan, pagod ka na siguro. Magpahinga ka muna. Wala ito. Medyo gutom lang ako. Sing Yuan anong gusto mong kainin? Gagawin ko na ngayon. Kahit ano po. Basta't gawa mo, gusto ko pong kainin. Sige. Magpahinga ka muna. Gagawin ko na agad. Sing Yuan tikman mo na. Masarap ba? Little small, context needed for better translation. Ang sama naman ng lasa nito. Sing Yuan, gusto mo bang matikman ang ibang ulam? Ang isda. Ang lansa naman. Ang sabaw, bakit ang dami ng asin? Ang mga pagkain ito ay mas masama kaysa sa isa't isa.
Paano ko ba ito kakainin? Singyuan, huwag kang magalit. Gagawin ko ulit. Gawin mo ulit. Ang isdang ito, sobrang amoy lansa. Gaano karaming asin ang nilagay mo sa luto? Libre lang naman ang asin natin Pasensya na, ma. Gagawan ko ulit. Ang hirap naman palang pakisamahan nito. Ang gulay na to. Lahat ng niluto ko, tinikman ko isa-isa. Ang isda, wala man lang kahit kaunting amoy. Ang sabaw ng manok, wala akong nilagay na asin. Sabi niya maalat daw. Parang may hinahanap siya ng away Jesus. Umapa ka. Anak mayaman naman talaga siya. Tapos yung kinakain niya. Mga pagkain niluluto ng 5-star chef. Ang ginawa natin, syempre, ay hindi nila magugustuhan. Hay naku. Akala ko pa naman. Dito ako sa saya. Sino bang mag-aakala na maghihirap pala ako? Sige na. Tiisin mo lang, mapapanatag din yan. Aray, para sa'yo to, bata. Parating na. Mainit-init pa yan. Tikman mo. Hindi na po ako kakain. Huwag na po kayong gagawa ulit sa susunod. Para hindi sayang ang pagkain. 3, 2. Tapos na ba ang lahat ng gawain? Bakit nanonood kayo ng telebisyon? Ang dami ng alikabok sa bahay. Hindi na ba nakikita? Wala man lang kayong pagmamasid. Magtrabaho na kayo. Are, hindi man lang napunasan ng maayos ang mesa. Punasan mo pa ng ilang beses. Singyuan, ang mga gawain ito, ipagawa mo na lang sa mga katulong. Kung ikaw ay papasok sa pamilya, kailangan mong magpakita ng ugali ng isang tunay na asawa. Hindi mo ba kayang gawin ang trabahong ito? Sa ilalim ng telebisyon, at sa ilalim ng mesa ng kape. Ito. Puno ng alikabok dito. Paano mo nililinis ang sahig araw-araw? Inay, magpapahinga muna ako. Aalis din ako agad para magwalis. Anong pahinga-pahinga? Ikakasal ka sa amin. Swerte mo pa nga yan. Ganyang simpleng gawain di mo magawa. Anong silbi mo pa? Sasabihin ko sa'yo. Bilisan mong punasan ito ng maayos. Huwag magtamad. Singyuan, anong klaseng salita yan? Hindi ba't sinabi mong pakakasalan kita? Bakit ngayon, ako na lang ang magiging asawa mo? Paano yan? Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Para isipin mong mapapangasawa mo ako. Kung hindi ka lang sana mananatili sa aming pamilya. Wala namang oras si mama para makilala kayong dalawa. Hay, magtrabaho ng mabuti. Mamaya ay babalik ako para mag-inspeksyon. Kung hindi ninyo linisin ng maayos, huwag kayong umasa na makakakain ng hapunan. Anak, umuwi na tayo. Ang babaeng ito, hindi na kaya. Ginagawa tayong parang mga alipin. Ang bahay at sasakyan natin, ibinigay na natin. May utang pa tayong mahigit 20 milyon. Paalis na kami ngayon. Wala na kaming anumang bagay. Anong iniisip mo? Kung alam ko lang. Mas mabuti pang iniwan na lang yung maliit na cute. Na yun, kung may makakatulong pa sa amin, hindi na tayo gaanong mapapagod. Kayo, bakit? May problema ba kayo? Singyuan, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba ito halata? Kailangan pa bang itanong? Pero nakikipag-engage na tayo. Paano mo magagawa yun sa ibang lalaki? Nakipaglandian ka. Sinabi mo rin na ikaw ay nakatungtong na. Pero hindi pa kayo kasal. Tungkol sa mga bagay ni Singyuan, ikaw na isang alalay na asawa. Hindi mo kayang pangalagaan. Linisin mo lang ang iyong paligid. Ayos na yan. Singyuan, ikaw ay naka-engage na sa anak ko. Tapos, nanliligaw ka pa sa ibang lalaki. Hindi mo ba alam ang tamang kasal ng isang babae? Ganito lang pala. Hindi na ninyo kaya. Nung ginagawa ninyo ito sa akin, dati, hindi naman ninyo inakala na sobra-sobra. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin ito? Pagdating mo sa lugar, malalaman mo. Anong gagawin mo? Ito. Anong gagawin mo?
Ano ba yung ginagawa mo? Itawan mo ako. Tara na. Real. Real. Hi, nanay. Singyuan. Ikaw, dinala mo kami. Ito para saan? Nakalimutan mo na ba? Richard. Dito, malinaw na malinaw sa akin. Naaalala ko ng buko. Wala ni isang saglit na nakalimutan. Ikaw ang nagdala sa amin. Ano nang ginagawa mo rito? Dito ako ay, napakaalala. Ni isang saglit man ay di ko nakalimutan. Sino ka? Ako ang iyong asawa. Nakalimutan mo na ba? Bituin. Huwag mong biruin yan. Ah, tingnan mo. May mga asong gala rito. Bumalik na tayo. Ha? Ang biro na to. Wala talagang kwenta. Tayo na, bumalik na tayo. Kung ikukumpara sa sinyuan, naaalala ko pa si Little Kitty. Malalim ang impresyon ko sa pangalang ito. Bakit? Hindi mo na ako nakikilala. Ikaw si Buchense. Ang hitsura mo, nakaukit ito sa isip ko. Hindi ko kailanman nakalimutan. Sinyuan, alam mo naman, ikaw lang ang mahal ko. Kaya huwag mo akong subukin, okay? Nandyan na tayo sa puntong iyan. Iniisip mo pa bang? Naglalaro lang ako. Guyuan Zhao. Hindi ka si Wu Tianzhen. Hindi posible na ikaw si Wu Tianzhen. Paano posibleng buhay pa si Wu Tianzhen? Bakit hindi ako pwedeng mabuhay? Kayong tatlo, buhay na buhay pa. Bakit ako pa ang kailangang mamatay? Tianzhen. Ako ang may kasalanan sa iyo. Ah, dapat lang akong mamatay. Dapat lang akong mamatay. Dapat lang akong mamatay. Patawarin mo na kami. Oo nga. Masyadong inosente. Yung nangyaring iyon, wala talagang kinalaman sa amin. Si Human ang nag-utos sa amin na gawin yun. Tingnan mo, dahil sa amin, pagiging mag-asawa. Parang awa mo na, patawarin mo na kami. Nakakatuwa naman. Sabi ni Human, kayo ang may pakana ng lahat. Kayo ang nag-utos. Tapos kayo naman, sinasabi ninyo, siya ang nag-utos ng lahat. Hayaan niyo na't ihahatid ko kayo sa kanya. Paano kung magkaharap na kayo? Huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano. Hindi ako katulad ninyo. Gusto ko lang kayong dalhin para makipagkita sa mga matandang kaibigan ninyo sa pulisya. Nakarecord na ang inyong usapan kanina. Nakarecord na. Bilang salaysay, kayong dalawa ay sangkot sa kasong pagpatay. Sumabay na kayo sa amin. Hindi po ako pumatay. Dalhin mo na. Hindi ako pumatay. Sa wakas, natapos ko na silang tatlo. Salamat sa iyo. Kung hindi mo lang sana nahanap ang ebidensya, wala na talaga akong magagawa para tawagin ang mga tao sa Bureau of Justice para hulihin sila. Matagal ko nang sinabi, natutulungan kitang maghiganti. Ngayon, naghiganti ka na. Pwede kaya natin isipin ang nangyari noon. Anong nangyari? Siyempre naman, yung 60 milyon at ang 70% na shares ng Kanglan Group. Siyempre gusto ko rin. Isipin mo ng mabuti. Naalala mo pa ba? Noong bata pa tayo, ikaw lagi ang nag-aalaga sa akin. Bakit ko naman nakalimutan? Susunod, protektahan kita. Lolo, Zai, Wang, pangalan ng tao, no direct Tagalog translation provided as it seems like a name.